Sandaling nagliwanag ang kalangitan sa Tuguegarao, Cagayan kaninang pasado alas 12 ng madaling araw. Nakuhanan po ng ilang residente ang pagdaan doon ng asteroid. Animoy bolang apoy ang nasaksihan sa langit. Nakita rin po yan sa bayan ng Santa Ana. Tinawag ng mga eksperto ang nasabing asteroid na 2024 RW1. Ayon sa Pag-asa, aabot sa 1 metro ang laki ng asteroid na na-detect lamang bandang alas 4 ng hapon kahapon ng isang astronomical observatory sa Arizona sa Amerika. Walang inaasahang pinsala mula sa bumagsak na asteroid dahil nasunog ito sa atmosphere. Samantala, kaugnay po ng namatang asteroid na biglang nagliwanag sa kalangitan sa Cagayan kaninang madaling araw, kausapin na natin si Mr. Mario Raimundo, ang hepe ng Astronomical Publication and Planetarium Unit ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, Connie, isang magandang umaga sa iyong mga tagapanood ng iyong programa. Balitang Hali po. Ano po ba ang ibig sabihin itong pagpasok po ng asteroid na pumasok po sa Earth atmosphere? Well, masyado kasing malapit ang naging period nung discovery at saka yung point of entry sa Earth na tinatawag natin 2024 RW1 asteroid. Now, itong nasabing asteroid na ito ay by history at saka sa data, ito po ay pansyam. So marami po kasi klase ng mga asteroid na nandyan po nakalocate in between planet Mars and Jupiter. And then, yan po ay, ang karamihan po dyan ay siyam po dyan ang talagang meron ng data. So barit nakot hindi lamang po ang lahat sapagkat kadi-discovered lang, ipapasok na po pala. Ayun. And so, na-predict nila ang orbital period nito na dito sa Pilipinas, babaksak dyan po sa may northern tip ng Pilipinas. Kanila po prediction ay almost accurate sapagkat base po dun sa mga video na nakikita ko po ngayon na nagkarat niya sa mga Facebook, nag-uko po ito more or less mga 12:40. So, yung po talagang tunay na nakita nila ay hindi po talaga mga defunct satellite. Ito po ay tunay na pumasok sa atmosphere. Ito po ang tinatawag nating asteroid. I see, okay. Pero sabi ho ng European Space Agency, no, ay dapat hindi naman daw mangamba dahil harmless ito. Tama ho ba yon? Kasi nga po, ang characteristic po nito ay explosion din in the high atmosphere. Ibig po sabihin, ang isa pong ganyang asteroid o kasi ay meteors, ay sa taas lamang po yan, ay dahil pumapasok po sa atmosphere natin, ay nasusunog na. And so kapag po sa sobrang sa fusion, ay bigla po itong sasabog. Now, karamihan po dito ay halos hindi na po bumabaksak dito sa atin sa kalupaan sapagkat doon pa lang po nadudurog na, especially po pag ganyang maliit. Meron ho bang, sorry po, go ahead. At kung sakali naman po may makasurvive during that fragmentation, kasi nga nag-exhibit na siya ng terminal flash, bright terminal flash, ay kung sakali man po meron pong nakasurvive na fragmentation at nakuha po ng ating mga kababayan, ay ito po yung tinatawag nating meteorite, which is side out kasi ang tingin ko po kung meron pong nakasurvive, maaari po sa dagat pumaksa. I see, okay. Pero may mga susunod pa ho kayang kaparehong event in the near future? Definitely meron sapagkat we have billions of pieces ng tinatawag natin mga asteroid around in between Mars at saka ng Jupiter. Kailangan po ay, siyempre po, yung pong tinatawag natin na near-Earth object na yan, ay ang tinatawag po mga Athens and Apollos. May mga Earth crosser po yan. And so definitely, merong there's a time na talagang minsan ay bibisita sa planet Earth ang mga iyan. Kaya lamang po, siyempre, ang tanong po doon ay kailan. So yan po ang talagang pinagtutunan ng pansin ng ating mga astronomer. Maraming salamat sa inyo pong binahagi sa aming impormasyon, Mr. Mario Raimundo ng Astronomical Publication and Planetarium Unit ng Pag-asa. Hindi na po umaapaw ang tubig sa Lamesa Dam. Kanina ho ay nakapagtala ang Pag-asa ng 80.15 meters na water level sa nasabing dam. Yan din ang spilling level ng tubig sa Lamesa. Patuloy namang nagpapakawala ng tubig ang Ipo Reservoir. Isang gate ang nakabukas habang nasa mahigit 100 meters ang water level nito sa kasalukuyan. Bahagya rin pong bumaba ang tubig sa Magat at Caliraya Reservoir. Tumaas naman ang water level ngayon sa Angat, Ambuklaw, Binga, San Roque at Pantabangan Reservoir. Libreng makakapagpates sa ilang pampublikong ospital ang mga suspected o hinihinalang kaso po ng Mpox o dating monkeypox. Sinabi po yan ni Health Secretary Ted Herbosa sa budget hearing ng Kamara.
Inatasan na rin niya ang PhilHealth na bumuo ng benefit package dahil posible niyang numipis ang supply ng test kits para sa Mpox. Base sa datos ng DOH, naka-isolate na ang 8 na italang aktibong kaso ng Mpox sa Pilipinas. 6 ang nasa Metro Manila habang nasa Calabarzon ang 2 iba pa. Bumuo na rin po daw ang ahensya ng task force na tututok dito. Mga kapuso, narito po ang listahan ng mga ospital para makapagpa-test para sa Mpox. Kabilang po ang Research Institute for Tropical Medicine, San Lazaro Hospital, East Avenue Medical Center, Jose Reyes Memorial Medical Center, Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, Quirino Memorial Medical Center, at sa UP Philippine General Hospital. Ito ang GMA Regional TV News. Magpapatupad na ng dress code ang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu sa Cebu City simula sa October 1. Ayon sa pamunuan ng Basilica, para yan mapanatili ang kabanalan at paggalang sa lugar. Sa ngayon, pinahihiram pa ng shawl o balabal ang mga naka-sleeveless, sando, shorts, maiksing palda at crop top. Simula sa susunod na buwan, wala nang ipahihiram na balabal at bawal na makapasok sa Basilica kung hindi sumunod sa dress code. Pinapakiusapan din ang mga turista na iwasan ang pagbisita tuwing Biyernes at Linggo kung hindi naman sila dadalo sa misa. Dalawang tulog na lang bago ang live historic opening ng NCAA Season 100 sa MOA Arena. Mapapanood din ang mga pasabog na ganap dyan sa GMA Network pati na sa Heart of Asia. Ang Sports Bites hatid ni JP Soriano. Mula sa paghahanap ng mga new heroes sa Season 99, mga tumata at hindi malilimutang collegiate sports moments naman ang aalalahanin sa Season 100 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Ito ang NCAA Siglo I, Inspiring Legacies, nakikilala at magdiriwang sa isang siglo ng tagisan ng mga student athletes ng Premier Collegiate League ng Pilipinas. Ang host school ng historic season ay ang Lyceum of the Philippines University na pinangungunahan ni Season 100 Policy Board President Attorney Roberto Laurel. It is our pride and honor for LPU, Lyceum of the Philippines University, to be the host of Season 100. We promise all of you, yung fans ng NCAA, yung mga estudyante natin of all member schools, with our partner GMA, that we are going to have a very competitive, exciting, no other season than like Season 100. Together with our coverer, our partner GMA, we prepared an opening ceremonies that will show how NCAA was with respect to its legacy, its history, and then also unity and strength by way of several innovations. Bukod sa inaabangang basketball, ma-highlight rin ang iba pang sports sa gitna ng lumalawak na interes ng mga Pilipino. Lahat ng mga atleta ng iba't ibang events ng NCAA, 13, as well as other special events, they will be represented in the parade of athletes. Present sa NCAA Philippines Season 100 Grand Press Conference ang NCAA Management Committee ng 10-member school, GMA Synergy officials ng official media partner ng NCAA na GMA Network, coaches ng men's basketball teams, at team captains ng basketball team. Kabilang na ang NCAA Season 99 champions na San Beda Red Lions at runner-up na Mapua Cardinals. Excited silang may makatapat muli sakaling umabot sa finals ng Season 100. CSB or Mapua ulit. San Beda. Para sa bayan, ang 100 years ng NCAA, magtatanghal din sina Justin De Dios ng SB19 at ang P-Pop Female Alphas na G22 na siyang aawi ng NCAA Season 100 theme song na Own the Future na nagpatikim na rin ng sample sa press conference.
JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May health update din ng legendary singer and musician na si Sir Elton John. Sa kanyang Instagram post, ikwinento ng 77-year-old music icon na nagkaroon siya ng severe eye infection at ngayon nakararanas ng anyay limited vision. Very positive naman daw si Sir Elton sa progress ng kanyang healing journey dahil sa tulong at suporta ng kanyang pamilya at medical team. Last week, inanunsyo niya ang release ng pelikulang Elton John Never Too Late na ipalalabas sa BFI Film Festival sa London, England. Oras na para sa Feel Good na balita. Tampok natin ang isang magtatay from Tondo, Maynila. Patok kasi sa TikTok ang kanilang eksena. Noon at ngayon, one thing has never changed para sa Gonzaga family. Yan ang ganap tuwing on-duty si Daddy sa pag-aalaga kay baby. Fully cam kasi na log to si Daddy habang binabatayan ng 9-month-old na si Arky. Pero no worries naman si baby na enjoy sa kanyang nursery and chill. Ang cute moment na yan, halos 600,000 na ang views. Trending! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.